CCTV sa bahay ni Oliver pinagtatalunan ng mga viewers. Marami talaga sa mga viewers ang nanghihinayang na dapat sana napakabitan ng CCTV ang bahay ni Oliver bago siya umalis. Sa katunayan sinabi nga ng mga viewers na hindi naman ganun kamahal ang magkaroon ng CCTV sa ngayon. Ayon sa kanila may mga mumurahin na CCTV naman na available sa market na hindi naman ganun kamahal pero reliable naman dahil quality rin naman ang mga ito. Dito kasi sabi ng mga viewers pwedeng e-connect ni Daddy Frankie yung CCTV sa kanyang cellphone kahit wala lalo na ngayon nasa malayong lugar siya. Ang punto kasi dito ng mga viewers ay ang kaligtasan ni Kuya Oliver at the same time para na rin malaman ni Daddy Frankie yung mga nangyayari habang wala siya. Kung tutuusin kung gugustuhin naman talaga ni Daddy Frankie hindi naman imposible kaya nga may ilan sa mga viewers ay medyo hindi nagustuhan ang sagot ni Daddy Frankie na dagdag lang ito sa kuryente. Actually may point naman si Daddy Frankie sa katwiran niya medyo magastos naman talaga yung ganun. Para sa akin, may punto talaga ang mga viewers kung bakit nila nasasabing sana ay napakabitan na lang ng CCTV ang bahay ni Oliver bago siya umalis. Hindi naman kasi ito simpleng usapin lang ng pagkakaroon ng camera. Kung tutuusin, ang pangunahing dahilan kung bakit naiisip ito ng mga viewers ay para magkaroon ng dagdag na seguridad at para kahit wala roon si Daddy Frankie, may paraan pa rin siyang makita o malaman kung ano ang nangyayari sa bahay. Lalo na ngayon na may mga CCTV na hindi na kailangang sobrang mahal para magkaroon ng basic security. Marami ng klase ng camera na pwedeng i-connect sa cellphone at pwedeng makita ng malayuan. Kaya naiintindihan ko kung bakit may ilang viewers na nagsasabing kung talagang priority ang seguridad ni Oliver, baka pwede sanang pag-isipan ang ganitong option. Hindi naman ibig sabihin na kailangan agad bumili ng pinakamahal na CCTV. Ang mahalaga, may kahit simpleng monitoring system na makakatulong kapag may hindi inaasahang mangyari. Para sa akin, mas naiintindihan ko rin ang punto ng viewers dahil wala naman si Daddy Frankie sa lugar. Kapag malayo ka, natural lang na gusto mong magkaroon ng kahit maliit na paraan para malaman kung ligtas ba ang taong iniwan mo roon. Hindi naman ito ibig sabihin na kailangan siyang bantayan bawat segundo. Ang CCTV ay parang dagdag na seguridad lamang. Kapag may kakaibang nangyari, may posibilidad na makita agad at malaman kung ano ang sitwasyon. Pero sa kabilang banda, naiintindihan ko rin ang sinabi ni Daddy Frankie tungkol sa dagdag na gastos sa kuryente. Hindi rin naman tama na sabihin agad na wala siyang punto dahil may mga gastusin talaga na kasama kapag naglagay ka ng CCTV. Bukod sa mismong camera, may kuryente, internet kung kailangan ng remote viewing, maintenance at iba pang bagay na dapat ding isipin. Kahit sabihin nating mura ang isang CCTV, hindi ibig sabihin na wala na itong magiging dagdag na gastos habang ginagamit. Kaya para sa akin, hindi naman talaga kailangang magbanggaan ang dalawang pananaw. May punto ang viewers sa seguridad, at may punto rin si Daddy Frankie pagdating sa gastos. Ang tanong na lang talaga ay kung alin ang mas magiging praktikal at mas kapaki-pakinabang para sa sitwasyon ni Oliver. Kung ako ang tatanungin, kung may kakayahan naman at hindi magiging mabigat na dagdag na gastusin, maganda sanang magkaroon ng kahit isang simpleng CCTV sa mga importanteng bahagi ng bahay. Hindi naman kailangan lagyan ng bawat sulok. Kahit isang camera lang na nakatutok sa pangunahing entrance o sa lugar na pinakamahalagang mamonitor, malaking dagdag na rin iyon sa seguridad. At isa pa, hindi lang naman si Oliver ang makikinabang kung may CCTV. Pati ang buong bahay ay magkakaroon ng dagdag na protection. Kung may bisitang hindi kilala, may kahinahinalang kilos, o may anumang insidenteng mangyari habang wala ang mga taong karaniwang naroon, may record na maaaring makatulong para malaman kung ano ang nangyari. Kaya naiintindihan ko kung bakit nanghihinayang ang ibang viewers. Para sa kanila, parang isang bagay ito na sana ay napag-isipan muna bago tuluyang umalis si Oliver. Hindi naman dahil gusto nilang diktahan si Daddy Frankie kung ano ang dapat niyang gawin, kundi dahil nakikita nila ang CCTV bilang isang posibleng paraan para magkaroon ng dagdag na seguridad. Pero sa huli, opinion lang naman talaga ng viewers iyon. Si Daddy Frankie pa rin ang nakakaalam kung ano ang kaya niyang gastusin, kung ano ang aktwal na sitwasyon sa bahay at kung gaano talaga kinakailangan ang CCTV. Hindi rin natin pwedeng sabihin na mali siya dahil lamang pinili niyang iwasan muna ang dagdag na gastos. Para sa akin, ang pinakamagandang punto rito ay hindi kung sino ang tama o mali. Mas importante na parehong may magandang dahilan ang magkabilang panig. Ang viewers, iniisip ang seguridad ni Oliver, si Daddy Frankie naman, iniisip ang dagdag na gastusin. Kung magkakaroon man ng pagkakataon sa susunod, baka pwedeng pag-isipan ang isang CCTV na simple, practical at hindi naman sobrang dagdag sa buwan ng gastos.
Dahil kung tutusin, hindi naman kailangang maging magastos ang seguridad para maging kapaki-pakinabang. Minsan, isang simpleng hakbang lang ang kailangan para magkaroon ng dagdag na kapanatagan, lalo na kung may taong naiwan sa bahay at ang taong responsable sa kanya ay nasa malayo. Kaya para sa akin, valid ang panghihinayang ng viewers, pero valid din ang konsiderasyon ni Daddy Frankie sa gastos. Ang mahalaga, kung may susunod na pagkakataon, sana mapag-isipan kung ano ang pinakamagandang paraan para mapagsabay ang seguridad at pagiging praktikal.